Isa ang patay habang isa ang nawawala sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Pasay City ngayong gabi. Mag-aalas 6 ngayong gabi nang magsimula ang sunog sa P. Villanueva Street. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na mabilis na kumalat sa magkakatabing bahay. Mag-aalas 8 ng gabi nang ideklara itong fire out. Aabot sa 50 pamilya ang apektado sa sunog. Patuloy ang investigasyon sa pinagmulan ng apoy. Patay sa pamamarilang isang pulis sa Giginto, Bulacan na tumatakong pangulo ng Homeowners Association sa kanilang subdivision. Malapitang binaril si Police Master Sergeant Jose de la Peña Uring habang nagkokokus para sa eleksyon ng Homeowners Association nitong linggo ng gabi. Dali-daling tumakas ang gunman. Di kita sa video pero 2 beses pa umanong nagpaputok ng barilang salarin at tinamaan ang isang babae. Dead on arrival sa ospital si Uring habang nagpapagaling sa ospital ang babae. Ayon sa pulisya, isa sa mga anggulong tinitignan ang pagiging opisyal ni Uring sa subdivision. Naresto na ang gunman na isang dismissed na pulis, pati ang kanyang kasabuan. Wala silang pahayag. Konting kapit pa dahil nakambang masundaan ng malakihang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Sisimulan na rin sa susunod na linggo ang pamamahagi ng fuel subsidy at unang makatatanggap ang tricycle driver sa Metro Manila. Ang requirements para makakuha ng ayuda, alamin sa report ni Ian Cruz. Strawberry Festival pa man din ngayon sa La Trinidad, Benguet. Pero di gaya noon, kakaunti ang mga turistang namimitas sa mga strawberry field. Ang paradahan na karaniwang napupuno, marami pang bakante. Wala ganong customer na pumunta dahil mahal daw ang pamasahe at ang gasolina ay mahal. Kaya yung ibang strawberry namin, dinadala na lang sa yung namimili sa palengke. O pero mababa din ang presyo. Kasi siyempre, mahal na ang gasolina, magta-travel malayo. Napansin nyo, walang gaano pumapanig. Oo, ngayon nga wala. Inaalam pa ng lokal na pamahalaan kung ilang porsyento ang nawalang turista dahil sa mega oil price hike. So, titingnan natin, ito kasi ngayon nasa Strawberry Festival tayo ng La Trinidad. Makita ko yung mga kalsada natin, hindi ganun karami yung sasakyan. Sa isang gasolinahan doon, halos mag-100 piso kada litro na ang diesel. Sa Malolos, Bulacan, hindi na muna nag-iikot ang ilang jeepney driver. Sa terminal na muna nag-aabang ng mga pasahero para makatipid sa krudo. Higpitan pa ang sinturon dahil masusundan pa ang malakihang oil price hike sa susunod na linggo, ayon sa Energy Department. Sa tansya ng oil industry sources, posibleng umalagwa ng hanggang 15 pesos ang kada litro ng diesel, hanggang 12 pesos sa gas at 6 pesos naman sa kerosene. Posible yang magbago depende sa presyo ng bentahan sa merkado. Para maibsan ang pasakit ng oil price hike, may panukala sa Kamara na bigyan ng emergency powers ang Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa langis. Sinertipikahan na yang urgent ni Pangulong Marcos. Ibig sabihin, pwede nang isalang sa ikatlong pagbasa ang panukalang batas sa pagbabalik ng sesyon sa Lunes. Kahapon, pumasa na ito sa ikalawang pagbasa ng Kamara. May subsidiya rin ng gobyerno para sa mga nasa transport sector na sisimulang ipamahagi sa susunod na linggo. Sisimulan sa Martes ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD sa 139,000 na kwalipikadong tricycle driver sa Metro Manila. Kukunin ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan ang listahan ng mga bibigyang tsuper. Saka beberipikahin mula ngayon hanggang Lunes. As long na nagde-drive sila at they are recognized tricycle drivers, sila po ay kasama sa listahan as verified, assessed, and endorsed po ng ating pong lokal na pamahalaan. Ang tsuper kailangan lang magpresenta ng valid driver's license. Okay na yun kaysa wala naman. Tulong na rin po yun. Baon po ng anak namin, pang kain din namin, pang bili ng pangailangan sa bahay. Panggas din namin po yung iba. Kung sa tususin po, parang tapos po yung 5,000 eh, pero kung yun lang po ang kaya, wala tayong magagawa. Tatanggapin na lang po. Pinag-aaralan pa kung paano ipapamahagi ang ayuda sa ibang mga LGU sa buong bansa. Sunod namang bibigyan ang mga jeepney driver at mga driver ng TNVS, taxi, motorcycle taxi
at delivery riders. Pero para sa ilang tsuper, hindi sapat ang subsidiya lang. Kasi po yung subsidiya na ay ala po sa linggo ubos yan eh. Kaya po mas gusto nila yung long na yung pagtaas pasahe po. Dagok naman ang dagdag pasahe sa mga pasahero, lalo't di naman tumataas ang sweldo. Mga sweldo ng mga tao, mababa lang, tapos mataas ng mga bilihin. Mahirap naman sa mga tao. Ayon sa Department of Transportation, patuloy pang pinag-aaralan kung magkano ang magiging dagdag pasahe. Kailangan daw timbangin ang posibleng epekto ng anumang fare hike sa pagtaas ng inflation at presyo ng mga bilihin sa buong bansa. Pero hindi rin naman daw maaring isantabi ang kalagayan ng mga driver at operator. Para makatulong sa pagpapababa sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, ilalabas ng Japan ang 80 milyong bariles ng oil reserves nito. 400 million barrels ng oil reserves naman ang ilalabas ng International Energy Agency. Kasama riyan ang 172 million barrels ng oil reserves ng Amerika. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil sa selfie ng biktima, natunto ng primary suspect sa pamamaril at panununog sa isang negosyante at government employee sa Nueva Ecija. Sa investigasyon ng pulisya, utang ang posibleng motibo sa krimen. May report si June Veneracion. Binaril sa kasinilaban. Ganyan nagtapos ang buhay ng isang negosyanteng babae at isang government employee sa Peñaranda, Nueva Ecija. Tumakas ang lalaking salarin. Meron po silang tama po sa batok nila, sir. Likod. Meron po tayong dalawang fired cartridge case na nakuha ng Soko doon po sa loob. 2 araw ang lumipas. Natunto ng 4 sa 6 na mga sospek. Ang naging susi, isang selfie photo ng babaeng biktima. Hagip ang 2 nasa backseat ng kotse. Naging habit niya po na mag-send ng selfie sa asawa niya sa US every time na may lakad po sila, which is napakalaking tulong po dito sa investigation natin. Base sa investigasyon ng PNP, magkaibigan ang babaeng biktima at ang primary suspect. May utang daw ang suspect sa biktima, kaya ito ang nakikitang posibleng motibo sa krimen. Through backtracking, CCTV analysis, and strong coordination among our operating units, we were able to identify, locate, and eventually arrest the suspect in Malig, Isabela. Yung primary suspect po natin, we're filing case for murder. Okay. And then dun sa 3 po, ang naging participation lang po nila is inarbor nila yung suspect. Pinaghahanap pa ang gunman at ang tricycle driver. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update sa naganap na sunog sa Pasay City, 2 na ang kumpirmadong patay. Ang sunog dagdag sa mahigit 3,400 na insidente ng sunog na naitala ng Bureau of Fire Protection mula Enero ngayong taon. Mahigit 500 sa bilang na yan nangyari ngayong buwan ng Marso na Fire Prevention Month. Batay sa datos, pumapangalawang electrical causes sa mga karaniwang sanhi ng apoy. Gaya ng nangyari sa Iloilo kung saan natrap sa nasusunog nilang bahay ang isang bata. May report si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Hindi napigilan ng ulan ang pagkalat ng apoy sa gusaling ito sa Suralia, South Cotabato. Nabalot na makapal at maitim na usok ang gusali na inuupahan ng isang appliance center. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, mahigit 5.2 million pesos na halaga ng appliances at furniture ang natupok. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Patuloy pang inaalam ang pinagmulan ng apoy. Sa Gimbal, Iloilo, natrap sa nasusunog na bahay ang isang babaeng 3 taong gulang. Natutulog si Hazel Grace sa 2nd floor at hindi na nailigtas na kanyang lola na nasa 1st floor noon. 3 bahay ang natupok. Pansamantalang nananatili sa barangay hall ang ibang nasunugan. Ang tinitingnan ng BFP na pinagmulan ng apoy,
nag-overheat na stand fan. Ang electric fan naton made of machine lang na, no? Gakakapoy man na, no? Kay ti, ano. So, dapat from time to time, maka-rest time gid siya, no? Bisan 1 hour lang. Ang importante, may gabantay. Paalala ng BFP para iwas sunog, bunsod ng mga appliances. Tanggalin sa saksakan ang appliances na hindi ginagamit. Siguraduhin may import commodity clearance o ICC seal ito. Huwag hayaang naka-on ito na hindi umiikot. At ugaliin ding ipacheck sa isang lisensyadong electrician ang mga wirings ng bahay. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi lang ang transport sector ang umaaray sa malakihang taas presyo ng petrolyo. Kinaing ng mga magsasaka at mangingisda, malaking dagok din ito sa kanila. Kaya bigyan din sila ng ayuda. May report si Sandra Aguinaldo. Damay-damay na talaga sa lubulobong presyo ng petrolyo ang mga magsasaka sa Sarat, Ilocos Norte, umaaray na sa patubig sa kanilang pananim. Problema namin ngayon, paubos na yung nabili namin na krudo nung hindi pa ganyan ang presyo. Kailangan na namin ng dagdag sana na para makabili. Ganito rin ang hinaing ng mga magsasaka sa Malolos, Bulacan na gumagamit ng water pump dahil bababa ang tubig sa irigasyon. Panawagan po namin mga magsasaka sa ating pamunuan sa gobyerno ay mabigyan kami ng ayuda. Kasi po pag hindi kami mabibigyan ng ayuda na diesel ay mamamatay po ang aming tanim. Ang mga magsasaka naman sa Mangaldan, Pangasinan, budget sa pagbili ng pataba o fertilizer ang pinaghahandaan. Sa monitoring ng samang industriya ng agrikultura o SINAG, ilang araw matapos ang mega oil price hike, biglaan din daw ang pagmahal ng pataba. Hihiling daw sila sa gobyerno ng fertilizer subsidy. Ang laki ng tinaas ng fertilizer. Kung tumaas yan, inputs tataas. Meeting kami ng Department of Agriculture. Ang suggestion namin magbigay ng 6,000 pesos. Apektado rin ng presyo ng petrolyo ang mahigit 200 mangingisda sa San Antonio, Zambales. Hindi naman daw sila basta makapagtaas ng presyo ng mga huli dahil kawawa raw ang mga mamimili. Ito nga, pakunti-kunti na nga lang yung huli namin tapos tumataas pa yung gasolina. Ang mangingisdang si Tatay Winnie sa Iloilo, wala raw kakainin kung walang mahuhuling isda. Ang dating nasa 300 hanggang 500 pesos na gastos sa langis, ngayon umaabot na raw hanggang 1,000 piso. Imbes pa dasig, pinahinay na lang anay kasi gaakuan ka man nga magkini-kini ang makaon mo sa mga gatong mo. Tiis-tiis din muna ang mga mangingisda sa Davao City. Sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, sinabi ng SINAG na hindi lang transport sector ang dapat inaalalayan ng gobyerno dahil malaki rin daw ang dagok ng mega oil price hike sa sektor ng agrikultura. Nakafocus tayo sa transport, sa mga jeepney driver, tricycle driver, pero mas kawawa yung mangingisda kasi dagdag sa gasto sa production niya yun. Ina-absorb niya ang sarili. Yung mga jeep pwedeng huminto ng ilang oras eh. Yung mangingisda hindi ka naman pwedeng hindi mangisda ka ng 2-1 oras lang. Talagang kailangan mong lumayo para makapanghuli. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, dahil short sa budget, nasa 3,000 piso lang ang ayuda nila na para lang sa mga mangingisdang nasa 5th class municipalities. Our target po is 150 to 200,000 boats. So if we will times 3,000, Your Honor, it's 400 million something po. So that's why 3,000 yung kinap-up natin. But if in case that there will be an augmentation of our budget, then definitely, Your Honor, we can add it to, raise it to 5,000, Your Honor. Ang chairman ng komite na si Senador Kiko Pangilinan, sinabing bumubuo na sila ng panukalang emergency fuel subsidy. Lalo't 80% ng gastos ng mga mangingisda ay krudo. May pinag-uusapan na rin daw supplemental budget ang Kongreso, kaya maaring madagdagan pa ito. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inilipat ni Pangulong Bongbong Marcos si Tourism Secretary Cristina Frasco bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Ayon sa Presidential Communications Office, magsisilbing officer in charge ng DOT si Undersecretary Verna Buensuceso. Bago ang rigodon, inulan ng batiko si Frasco dahil sa alegasyong self-promotion
sa mga tourism program ng gobyerno, bagay na itinanggi ni Frasco. 38 Pilipinong tripulante ang kumpirmadong nadamay sa pagpapasabog sa 2 oil tanker sa Persian Gulf malapit sa Iraq. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ligtas naman ang mga Pilipino. Tinamaan ng pampasabog galing sa mga barko ng Iran ang mga oil tanker na ayon sa mga otoridad ay nagkakarga ng langis sa Iraq bago ang pag-atake. 3 barko ang tinamaan ng after projectile na mga pampasabog. 38 in all are safe. We are in touch with the manning agency and the ship owner in terms of bringing them to safer port and also other measures that will ensure their safety. Also reaching out to the families as instructed by the President. Sa datos ng kagawaran, mahigit 7,000 Pinoy seafarers ang nasa gitnang silangan. Git ni Kakdak, may karapatang tumanggi ang mga Pilipinong tripulante na maglayag sa Persian Gulf, Strait of Hormuz at Gulf of Oman habang nagpapatuloy ang giyera sa rehiyon. Samantala, tuloy ang paghahanap sa Pinoy seafarer na nawala nang tamaan ng missile ang sinasakyan niyang tugboat sa Strait of Hormuz noong nakaraang linggo. Sabi ni Kakdak, nakita ng paglabag ang may-ari ng barko dahil hindi nila isinama ang naturang Pilipinong crew sa rehistro. PBB Celebrity Collab Edition 2.0 kapamilya big winner Nella Ford. Sinagot ang usap-usapang may tensyon sa kanila ng kapuso big winner na si Caprice Cayetano. Wala po may tension or anything. Caprice and I, sobrang close po talaga namin. Lahat po kami, para na po talaga kaming family inside Kuya's house. Ang PBB Celebrity Collab Edition 2.0 kapuso second big placer na si Hit Hornales ang newest celebrity guest sa action-packed series na Never Say Die. Hoping daw si Hit na maka-eksena si Jillian Ward na minsang naging house guest sa bahay ni Kuya. Good vibes ang pasilip sa almost complete ng dream house ni na Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Sa caption ng Kapuso Drama King, masarap sa pakiramdam kapag pinaghirapan. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.